So punta naman po tayo dito sa Murali, no? Sa ginawa po na pagrarally po ng mga Duterte dito sa Angeles City. Yan. Okay. Mga guys, alam nyo kanina pinapakinggan ko po no yung speech po ni Baste Duterte. Pinapakinggan ko. Kaso mga kaibigan, hindi ko siya matapos eh. Sa totoo lang, hindi ko siya matapos kasi parang hindi ko siya yung mura ng mura. Mura siya ng mura. Pagkatapos, yung mga sinasabi niya mga kaibigan, walang kasense, no? Parang puro lang hatred, puro lang pagmumura. Pero mga kaibigan, yung mga na-pick up ko, no? Atin pong kokomentuhan yung mga na-pick up ko sa kanyang mga sinasabi. Okay? Kasi yung may mga sinasabi po siya dito, mga kaibigan, kokomentuhan po natin. Unang-una mga kaibigan, no, kokomentuhan ko lang yung sinasabi niya na wala daw ginagawa. Ang gobyerno daw ngayon ay walang ginagawa. Yan. Okay, tingnan natin ha, wala daw ba ginagawa ang gobyerno natin? O, mga kaibigan, comment nga kayo dyan kung walang ginagawa ang gobyerno natin. Okay. Naalala niyo ba mga kaibigan, nung nagkaroon ng baha dyan sa Davao City, dyan sa Davao Region, at pati yung Davao City ay binaha din. Alala nyo. 2 days pagkatapos ng nangyari na disaster, pumunta si PBBM. Alala nyo? Pumunta si PBBM sa Davao at sa Davao City mismo. Sino po ang mayor sa Davao City? Si Baste. Diba? Nandun po ba si Baste? Sinalubong ba niya si PBBM? Yun yung sinasabi ko sa inyo mga guys, no? Eto pong si Baste, magaling lang po ito kapag hindi niya kaharap ang Pangulo. Si Baste po, yung klase ng tao na dakdak ng dakdak, magaling po sa talikuran, pero kapag kaharap na niya ang tao, nanginginig na siya sa takot at hindi na siya makaharap. Yan po ang personality ni Baste Duterte. Kasi tingnan nyo di ba nagtatatalak siya o pinaano pa niya ang Pangulo sabi niya mag-resign ka na, 'di ba? Nagsalita siya noon sa rally na mag-resign ka na kung wala kang pagmamahal, wala kang ganto sa mga Pilipino, mag-resign ka na. Bumaha sa Davao, nagka-disaster, pumunta si PBBM. Nagtago si Baste. Hindi siya humarap. Di ba dapat si Baste ang nandun? Di ba dapat panahon na ni Baste yun para i-voice out yung kanyang mga nararamdaman? Kasi di ba kanina mga guys, anong sinasabi niya? Kaya daw sila nagrarally para i-voice out yung kanilang mga hinaing. Hello? Napaka-traidor mo pala. Napakaduwag mo pala. Kasi yun, pinuntahan ka na ng Pangulo Pumunta mismo ang Pangulo sa Davao City. Nagtago ka, pinagtaguan mo. Wala kang bayag. Duwag ka, Baste Duterte. Andiyan ang Pangulo. Pumunta. Hindi ka nagpakita. Pagkakataon mo na yun para nang sa ganun, sabihin mo sa Pangulo, harap-harapan, Mr. President, mahal na Pangulo, or kaya sabihin mo, BBM na lang. Kung wala ka na sa kanyang paggalang, BBM. Alam mo, dapat, ganito Pwede ba ganito na lang yung ganito? Kasi alam mo, ganyan. O, magreklamo ka sa kanya, harapin mo ang Pangulo, pero hindi mo ginawa. Diba? Pero, kapag hindi mo ang kaharap ang Pangulo, nasa stage ka, ang galing mong manira, ang galing mong magmura, minumura mo ng minumura ang Pangulo natin, minumura mo ng minumura pati ang DILG Secretary, si Abalos. Diba? Pero pag andyan ang Pangulo sa Davao, hindi mo kayang harapin. Ilang beses mo na pinagtaguan si PBBM.
Diba? Just recently, pumunta uli si PBBM sa Davao del Sur. Ang Davao City po, parte yan ng Davao del Sur. Diba? Yung mga mayor, nandun. Mayor ng Tagum, mayor ng iba-ibang lugar sa Davao del Sur, nandun. Ikaw wala. Diba? Pagkakataon mo na yun para yung sinasabi mo na hinaing ninyo ng mga Dabawenyo ay masabi mo. Pero bakit wala ka? Kasi nga duwag ka, kasi nga tanga ka, kasi nga bugok ka, kasi nga bangag ka. Yun ang totoo. Hindi mo kayang harapin ang Pangulo kasi alam mo na duwag ka. Hindi mo kayang sabihin sa kanya harap-harapan. Duwag ka. Baste. Magaling ka lang kapag nakatalikod ang Pangulo. Traidor ka. In short, traidor ka. Backbiter. Yan ang ugali mo. Yan ang mga Duterte. Mga traidor. Hindi ka lang traidor sa tao, pati sa bayan. Traidor kayo. No? So ano pa mga kaibigan? No? Namigay si PBBM doon ng, anong pinamigay ni PBBM? Land titles ang pinamigay. Pinamigay sa mga magsasaka, land titles. Tapos sasabihin mo, yung administrasyon ngayon, walang ginagawa. Mahiya ka naman sa mukha mo, Basti Duterte, ang kapal-kapal ng mukha mo. Ha? Magpasalamat ka, gabi na ngayon. Magpasalamat ka, Basti, gabi na ngayon. Dahil kung hindi lang na yun gabi at kung hindi natutulog ang mga tao dito sa bahay, sinigawan na kita dito. Walang ginagawa ang Pangulo. Kaya pala nang pumunta sa Davao, namigay ng land titles. Anong sinasabi ng mga magsasaka? Mga matatanda na? Dekada na nang iniintay nila yung land titles na yon, walang nakapagbigay. Yung tatay mo na taga Davao, na mayor pa ng Davao, kayo na taga Davao, hindi nyo nabigay ang mga land titles na yan. Sino ang nagbigay? Si PBBM ang nagbigay ng mga land titles sa mga magsasaka na taga Davao. Pagkatapos sasabihin mo, walang nagawa, ang kapal lang mukha mo. Basti Duterte, makapal ka, bugok. Pasalamat ka, gabi na ngayon. Dahil kung hindi ngayon gabi, talaga naman, pasalamat ka at gabi na ngayon. Kagigil ka, bugok ka, tanga. Sarap mong murahin. So yung mga kaibigan wala daw ginawa no? Wala daw ginagawa yung administrasyon. Kita mo nagpasalamat yung mga magsasaka, mga kaibigan. Dahil ilang dekada na iniintay nila ang kanilang land titles, yung lupa na sinasaka nila, mga kaibigan, ay hindi sa kanila. Napakatagal nilang naghintay. Si PBBM lang ang nakagawa. Si PBBM lang ang nakapamigay ng libo-libo na land titles. Just recently, mga kaibigan, pagpasok pa lang ng administrasyon ni PBBM, anong ginawa ni PBBM? 640,000. Take note, 640,000, mga kaibigan, na mga magsasaka. Yung kanilang mga utang totally binura. Binura ang mga utang ng mga magsasaka na yun. Wala na silang problema na babayarang interest. Wala na silang problema na merong mga penalty, etc., etc. As in zero. Binura ng Pangulo natin ang utang nila sa pamagitan ng batas. Tapos sasabihin mo, Baste, walang ginagawa ang Pangulo natin. Bugok ka. Bugok ka, wala kang alam, palibhasa, adik ka, bangag. Ikaw ang tunay ng bangag, Basti Duterte. Kamusta naman yung ex mo, Ellen Adarna, di ba? Umamin mismo na lahat ng klase
Lahat ng klaseng pulburon, tinry niya, sinubukan niya. O, di ba? Meron kayong session, dalawa. High na high kayo. Ikaw, bangag ka. Kaya wala kang kaalam-alam na ang ginagawa ng Pangulo natin ay para sa mamamayang Pilipino. Siya lang ang nakagawa niyan. Ano pa? Sasabihin mong walang nagawa ang Pangulo natin? Hello! Tingnan mo yung mga ginagawa ng Pangulo natin. Nagpatayo sa Davao ng mga housing. At kita niyo yung housing na pinapagawa ng Pangulo natin sa Davao. High class. Parang akala mo pang mayaman, pero ang titira lang pala mga ISF, mga ordinaryong Filipino. Kita niyo, ganyan po mga kaibigan, itrato ng Pangulo natin ang mga Pilipino. High class. Pang world class. Hindi basta-basta. Tapos sasabihin ng basti na to na bangag na wala daw ginagawa ang Pangulo natin. Putang ina mo. Basti, ikaw ang bangag adik ka. Putang ina mo. Ay talaga naman, gigil na gigil ako. Pasalamat ka talaga at gabi na ngayon. Ano pa? Wala bang ginagawa ang Pangulo natin? Nakita mo pagpunta niya sa Davao, hindi lang sa Davao halos lahat na ng Mindanao, ng parte ng Mindanao 'di ba? Sultan Kudarat. Kasama nga ako diyan sa Bagong Pilipinas Service Fair, Sultan Kudarat, kasama ako niyan. Mga kaibigan, ang daming pinabigay doon. Bilyones. Talagang ang sasaya ng mga tao. Bilyon mga kaibigan, cash assistance, mga makabagong mga makinarya sa mga magsasaka, mga seedlings, mga cash and rice, ano ba yun yung card? Cash and rice distribution, mga relief goods, meron pang mga pa-scholarship, dinala pa doon yung mga serbisyo sa health, lahat. As in lahat, mga kaibigan, meron pang mga cash assistance. Halos lahat, mga kaibigan, ng Mindanao, napuntahan na. Ay, hindi pa pala halos lahat. Sultan Kudarat, Tawi-Tawi, Davao, Butuan, Surigao, Jensan, Zamboanga, at marami pang pupuntahan. 82 provinces yan ng Pilipinas, no? Ang probinsya ng Pilipinas, 82 provinces, lahat pupuntahan yan. Grabe ha, at hindi lang isang beses sa Sultan Kudarat nga, di ba? Ilang beses na nagpunta ang Pangulo dyan, Davao, ilang beses na nagpunta ang Pangulo. Kumbaga, hindi yung isang puntahan tapos wala na. Di ba? So, at kita nyo ha, ilan na ba ang naipamigay ng ating Pangulo na land titles sa mga magsasaka? Diyos mio, mga kaibigan, umabot na ng 1 milyon. Nagawa ba yan ni Duterte? Nagawa ba yan ni Digong? Hindi. Hindi nagawa ni Digong yan. At never, hindi napaganda ni Digong ang Mindanao. Yung mga sinasabi niya na gagawin niya na proyekto sa Mindanao, hindi niya nagawa. Budol si Digong. Ang sinabi niya, 119 daw na proyekto ang natapos niya, na i-deliver niya, 12, only 12. Kaya nakakagalit, di ba? Sa sinasabi ni Basti Duterte na wala daw ginagawa ang administrasyon na ito. Dahil kung titingnan natin, ang administrasyon na ito ay napakaraming ginawa. Na kahit mismo sa lugar, nung bumabatikos sa kanya si Leni Robredo, unang-una pa niyang pinuntahan ang Bicol, Camarines Sur, at nagpatayo pa doon ng mga pabahay. Paano mo sasabihin walang ginagawa ang Pangulo natin, Basti? Tapos, kita mo naman, di ba, yung mga investment. Ay, ako, grabe mga kaibigan. Ang laki ng investment. Sandali. Ang laki ng investment, mga kaibigan, nag-materialize na. Kaya nga talagang ang aim kasi ng Pangulo natin by 2025, mga kaibigan, ay at least, na tayo kumbaga, middle class income na, mga kaibigan. Hindi yung, kumbaga, mas marami ng middle class kaysa sa mga mahihirap.
Yan po ang aim ng ating Pangulo. Sandali, magbabasa muna ako. Sorry, Admin Rich na pindot. Mr. President, PBBM is the best president ever. Strong, masipag, smart, lovable of all Filipinos people, especially in West Philippine Sea atin. Correct po kayo, no? And Richie, 1,000 land titles na titulo ng lupa ang binigay ni ating mahal na PBBM. Yan, yung mga dati pa po, no? Yung pong nag-benefit yung unang taon pa lang, no, yung pinirmahan niya yung batas, mga kaibigan, para mabura, no, yung mga utang ng mga magsasaka. Yung nag-benefit po doon yung 640,000 na mga magsasaka. Namigay din po siya doon ng mga land titles. Kaya kung titingnan po natin, no, ang mga land titles po na naibigay ng Pangulo natin ay hindi lang po siya 1,000, no? Marami po, marami. Marami siyang naibigay kasi since nung pag-upo niya, mga kaibigan, ay may mga pinamigay na siya noon. Opo, gusto ni PBBM may quality mga project niya para sa atin. Ganyan niya kamahal ang bansang Pilipinas. Correct po, no? Tama kayo. Enrile Marquez Bastos Baste, puro mura, pagod na mga tao sa mura, sawa na tayo sa mura, ayaw na natin ng mura. Correct? Tama po kayo dyan, no? So, eto. Eto mga kaibigan na. The total resources of the Philippine financial system grew to 31.531 trillion as of end April, preliminary data from the Bangko Sentral ng Pilipinas, no? So yan mga kaibigan, Philippine financial system, resources expand to 31.5 trillion as of April. So kita nyo, di ba? Ang galing po ng ating Pangulo. So tingnan pa natin yung sinabi ni Baste. O mga kaibigan, isa pa to. Alam nyo ba, isa ito sa effort ng ating Pangulo. Yan. Ito mga kaibigan, yan, San Miguel Foods inaugurates first of 12 mega poultry farm in Hagonoy, Davao del Sur. Davao del Sur. Di ba yung Davao City? Parte yan ng Davao del Sur. Mga kaibigan, it means maraming job ito, maraming trabaho. San Miguel Foods inaugurates first of 12 mega poultry farm in Hagonoy, Davao del Sur. Isa rin ito mga kaibigan sa effort ng ating Pangulo. Nakita niyo ang Pangulo natin mga kaibigan, talagang andun yung support ng mga businessman, ng ating mga business tycoon, ng mga oligarko. No. So ang Pangulo natin mga kaibigan, ano siya yung panglahatan, kumbaga holistic mga kaibigan, sinusuportahan siya ng mga mahihirap, ng mga middle class at ng maging ng mga oligarko. Siya ang Pangulo na talagang magaling po talagang makipag-usap, no? Sa lahat po ng klase ng tao. Yan ang Pangulo. Unlike sa panahon ni Duterte, anong sinasabi ni Duterte? Galit ako sa mayayaman. Hello? Galit ka sa mayayaman? Sabi niya, they were eating the fat of the lands. Hello? Hindi ganyan ang presidente. Kasi kapag Pangulo ka ng Pilipinas, hindi mo pwedeng sabihin na galit ka sa mayayaman. Dahil sa totoo lang, maraming mga tao na yumaman yan dahil sa kanilang pagsisikap. Diba? Bakit ka magagalit sa kanila? Yumaman yan sila dahil nagsikap. Katulad na lang ni Henry C. Dati, ano lang yan? Nagsasapatos lang yan dati. Bakit ngayon ang yaman? Kasi nagsikap. Manny Pacquiao. Walang-wala naman yan sila eh. Pero nagsikap siya. Ngayon ang yaman, di ba?
So, hindi mo pwedeng sabihin, kung ikaw ang Pangulo ng Pilipinas, hindi mo pwedeng sabihin na galit ka sa mayayaman. Instead, gawin niya dapat ang ginagawa ni PBBM na ginagamit ni PBBM ang mga mayayaman, isinasama ni PBBM ang mga mayayaman, ginagamit niya para makatulong sila sa pag-unlad ng bansa sa pamamagitan ng paghihikayat sa mga business tycoon na ito at sa mga oligarko na mag-invest pa kayo ng mas marami dito sa bansa natin. Ibig sabihin, alam po ni PBBM kung ano ang dapat gawin sa mayayaman. Ini-exhaust po niya, minamaximize niya, tinatap po niya yung mga to the maximum level ang mga resources ng mga mayayaman na ito para sila po ay makatulong sa ating bansa. Yan ang Pangulo, yan ang Presidente, mautak, matalino, hindi bugok na katulad ni Dutae nang sasabihin lang galit ako sa mayayaman. Hello? Talaga ba? Kung galit ka sa mayayaman, bakit ka nagnakaw? Kung galit ka sa mayaman, bakit ka nagpayaman? E di dapat pagbaba mo sana ng pagiging Pangulo mo after 6 years, dapat mahirap ka. Galit ka pala sa mayayaman eh. Diba? Eh yung anak mo nga lang, nireregaluhan mo ng diamond ring. Diba? Tapos, ipokrito ka pa. Sabihin mo, hindi ka makapunta ng rally dahil wala kang pamasahe. Hello? Ba't hindi mo na lang kasi sabihin ang totoo na hindi ka makapunta ng rally dahil hindi mo kaya, dahil hindi ka makalakad, dahil masama ang pakiramdam mo. Huwag ka nang magpaka-ipokrito na hindi ka makapunta ng rally dahil wala kang pera, dahil sinisave mo ang pera mo sa pangkain. Sino maniniwala sa'yo? Sa bagay, may maniniwala sa'yo yung mga DD sheets. Mga tanga yun eh, mga bugok yun eh. Kasi diba, tinrain mo sila na maging tanga, maging bugok, na hindi nila nakikita kung ano ang katotohanan at hindi na nila napagtitimbang-timbang ang mga katotohanan kasi ganun mo sila tinrain na maging bugok para maging sunod-sunuran sila sa lahat ng mga sinasabi mo. Yun ang katotohanan. Mga bugok ang mga didishit, mga tanga, mga hindi nag-iisip. Dahil tinrain mo sila na para maging tanga at maging bugok, parang kayang-kaya mo silang hawakan sa liig. Yun ang katotohanan.